Paano mo nga ba malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos para sa'yo? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pia Fernandez ng CGM Balete at narito po tayo sa programa ng 24/7 Wow Words of Wisdom. Gusto ko lamang pong magsimula by asking this simple question. Minsan kasi siguro nalilito tayo kung ano nga ba ang direksyon na gusto ng Diyos sa buhay natin. Sa ating career, sa ating relationship, future plans, sa mga decision natin sa buhay. At minsan, di ba po ba, nakaka-overwhelm siya pag-isipan. Pero, ang good news po, God has a will for your life. God has a will for our lives. And not just any will, kasi yung will ng Diyos, yung kalooban niya, His will is good, pleasing, and perfect. So, ang tanong na lang talaga, so paano ko po ba malalaman ang will ng Panginoon? At today, yun po ang ating pag-uusapan. So, ang una po, the first step to knowing God is simply lang. Start with what God has already said. So, minsan kasi naghahanap tayo ng mga sign. Pinadasal natin na, Lord, bigyan niyo po ako ng sign, napakita po kayo ng ganito. Pero, madalas, nandun naman na yung sagot sa Word of God. So, saan yung Word of God? Sa Bible. So, minsan, hindi na natin kailangan ng vision para malaman pa yung ibang mga bagay kung kalooban ba ng Diyos. Halimbawa, kalooban ba ng Diyos na magpatawad ako? Kalooban ba ng Diyos na maging honest ako, maging grateful, or iwasan ko ang mga kasalanan? Kalooban ba ng Diyos yun? At kalooban din ba ng Diyos na maging pure tayo at maging mapagmahal, mapagpatawad? Yung mga bagay po na yun, syempre, malalaman naman natin yun sa ating pag-aaral, pagbabasa ng Biblia. Kaya talaga, ang first step to knowing God's will is to start kung ano ba yung sinabi na ng Diyos at yun ay mababasa natin sa Biblia. Kasi malinaw na po na nasa Biblia yung mga ganoong bagay. Ang sabi nga po sa Awit 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So meaning, gusto ni Lord gabayan tayo at hindi niya tayo pababayaan. So kung may isa tayong decision na alam natin na parang lumalabag ito sa katuruan ng Biblia, automatic, hindi na po iyon ang will o ang kalooban ng ating Diyos. Pero, kung align po yun, ano po, sa Word of God, then, it means we're already moving closer to His will. At second point naman po, we discover God's will by simply being close to Him. So, we will know God's will by walking closely with God. So, ito po, pag-isipan natin. Diba, hindi naman natin alam yung gusto ng isang tao. Hindi natin malalaman kung ano ba talaga yung gusto niya. Kung hindi pa tayo close. Di ba po ba? So, pero kapag naging close na tayo sa isang tao, minsan kahit hindi na siya magsalita, nag-gets na natin. Nag-gets natin. And ganun din kay Lord, ano po, kapag tayo ay patuloy na namumuhay kasama ang Panginoon, ano po, we spend time with God. Sabi nga po sa John 10 verse 27, my sheep listen to my voice. So, ang mga tupa, nakikilala nila yung boses ng kanilang pastol kasi lagi nila kasama yung kanilang pastol. So, the more we pray, the more we worship God, the more we obey Him, the more na nagiging familiar tayo sa tinig ng Diyos sa ating buhay. At habang lumalapit tayo sa Kanya, unti-unti pong lumilinaw yung direksyon kung ano ba yung will ng Panginoon sa ating buhay. At minsan hindi siya biglang, hindi yung parang nagpapadala agad ng Lord ang mga sign, no? Ay, bawal yan, wag ganyan, anak. O magpapadala ng kalapati. Minsan hindi naman ganun. Ano po, hindi applicable sa lahat. Pero dahil tayo ay nag-spend ng time, natututunan natin kung ano ba yung meron sa puso ng Diyos. We already know God's heart and yun yung importante para malaman kung ano ba yung will ni Lord. So we have to spend time with Him to walk closely with God. At pangatlo naman po, God leads us through transformation and not just information. So, paano po ba yun? Ibig sabihin, hindi laging binibigay ni Lord yung buong detalye ng ating kailangan dito ka sa kaliwa, dito sa kanan. Hindi naman po ganun. Minsan, yung next step lang muna, unang hakbang na gagawin natin. Ang sabi po sa Romans 12 verse 2, be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. So, meaning,
before magkaroon ng clarity, kailangan transformation muna sa atin. At bago magkaroon ng direction kung anong gagawin, renewal muna ng ating pag-iisip. Ano po? Kasi ang ating Panginoon Diyos, He is not only concerned about saan tayo pupunta, kung saan tayo patungo. He is concerned about who we are as His children, who we are becoming. Yun po ang mas mahalaga sa ating Diyos. At minsan, kaya hindi niya pa binibigay yung mga tinatanong natin, hindi niya pa binibigay yung mga kasagutan sa ating panalangin, kasi minsan, nga po, may inaayos pa ang ating Panginoong Diyos sa ating character, kung sa ating mga priorities, sa puso natin, baka mayroon pang mas mataas bukod sa Diyos, mayroon tinuturo pa ang Diyos, kaya hindi niya pa sinasagot yung mga ganun bagay. At pang-apat naman po, God's will is confirmed by peace and alignment. So, God's will, ito ay nagdudulot ng kapayapaan. It brings peace and not confusion. So, hindi ibig sabihin na wala ng mga challenges. Hindi ibig sabihin wala ng kaguluhan. Pero, mayroong peace sa puso natin. May kapayapaan. So, pwede natin itanong, ito pong tatahakin ko ay aligned sa Word of God, sa Biblia. Nag-a-agree ba yung mga magulang or mga kapatid natin sa pananampalataya? Nagdadala ba itong gagawin ko closer to God or farther from Him? Mapapalayo tayo. At higit sa lahat, may peace ba ako sa tatahakin ko ito or magdudulot ito sa akin ng kaguluhan? Ang sabi nga po sa Philippians 4 verse 7, it says that God's peace will guard our heart. So, if God is really leading you into something, there is a sense of calmness. May assurance. Maaaring magkaroon tayo ng takot, pero mayroong peace. Ang Lord ang magbibigay ng peace sa atin. At minsan, simple lang naman kapag yung isang bagay ay parang pinipilit mo na lang, baka hindi yan ang will ng Diyos para sa iyo. Maaaring ikaw na lang gumagawa ng paraan, kahit si Lord naman na sinasabi lang sa atin na, anak, hindi yun ang para sa'yo. Pero tayo pinipilit natin kasi gusto natin Kaya tayo, maging sensitive po tayo sa nais ng Diyos sa ating buhay. At panghuli po, gusto ko din pong i-remind tayong lahat that God's will is always, always better than our will. Our plans, yung mga nais natin, mga bithiin natin sa buhay, maaaring sa isip natin, maganda yan, mabuti yan. Pero, yung sa tingin nating mabuti, mas lalong higit, the better at perfect yung plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya, iba pa rin kapag sa Lord talaga tayo umaasa, kahit sa maliliit na bagay na desisyon natin, lagi sa Lord tayo sumangguni. Look at Jonah. Si Jonah, kung naalala niyo po ang kwento niya, nung sinunod niya yung sarili niyang will, ano nangyari? Nagkaroon ng kaguluhan, dami niyang naging challenges. Pero, nung sumunod siya sa ating Lord, nangyari? Nagkaroon ng purpose. Yung kanyang buhay, kung bakit niloob ng Diyos yung mga ganon. Ginamit siya ng Panginoon. So, ganon din po sa atin. Maaaring hindi laging easy. Hindi smooth sailing. Pero, yung God's will, it will give us peace. It will give us purpose, protection, at higit sa lahat, fulfillment. At yung fulfillment na yun, na tanging Diyos lang ang makapagbibigay. Hindi kayang supplyan, hindi kayang ibigay ng mundo yung fulfillment na mayroon sa ating Panginoon sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. So, yun lang po. Ating pong muling himayin. Paano ba natin malalaman yung God's will sa ating buhay? Una, ang sabi ko po, I start with God's Word of God, kundi saan? Sa Bible po, patuloy tayong mag-spend ng time reading His Word, studying His Word, meditating, and living it. And pangalo po, we have to stay close with God, walk closely with Him. And pangatlo, let God transform our mind, our character. And pang-apat, we have to look for His peace and alignment, yung kapayapaan, kung magbibigay sa atin yun ng peace, yung ating tatahakin. And pang-lima, we have to choose God's plan over ours. Dahil laging higit na mas nakabubuti at mas perfect ang plano ng Diyos para sa atin. At ito po ang aking final challenge para sa ating bawat isa na nakikinig ng
ating programa pong ito, maaring ngayong araw o mga sa mga susunod pa po, may mga decision tayong pinagdadaanan, meron tayong tatahakin. And tinatanong natin sa Diyos, Lord, ano po ba ang kalooban mo sa aking buhay? Bago natin yan itanong sa Diyos, maaaring tanongin din natin ang ating sarili. Ready na ba talaga tayong sundin kung ano ang sinasabi ng Diyos? Kasi maaaring baka mabigatan tayo, ganyan, mabigla tayo, tapos biglang aayaw tayo. Ano po, kaya dapat sure tayo, ready na po ba tayo na sundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Kasi minsan, hindi natin maaaring marinig, ano nga ba talaga ang sagot ng Diyos? Hindi dahil hindi siya nagsasalita sa atin, kundi dahil baka hindi lang tayo handang sumunod pa. Ano po, at ngayong araw, sabihin po natin sa ating Panginoon that, Lord, not my will, but yours be done sa aking buhay. Ano po? So, bakit? We have to remind ourselves that God's will is not just, hindi lamang yung safest path. God's will is not just the safest path, it is the best path. Ano po? So, yun lamang po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan o Diyos sa iyong salitang ito na binahagi sa amin. Lord, ang aming dalangin ay patuloy kaming mamuhay. We walk closely with you, O God, sa aming buhay. Salamat, Lord, na patuloy malaman namin, maging sensitive kami sa kung ano ang kalooban mo sa aming buhay. At patuloy kaming mamuhay, step by step, O Lord, sa kung ano ang nais mo, O Lord, na kalooban para sa amin, Lord. At Lord, bigyan mo kami ng puso, baguhin mo yung character namin na kailangan pang baguhin in the mighty name of Jesus, Lord. At mamuhay kami, Lord, sa tamang daan, Lord, sa buhay ng kalugod-lugod para sa iyo, O Diyos. Sa iyo namin inilalapit, Lord, ang aming mga plano. Ikaw, Lord, ang masunod. Let your perfect will, perfect plan, Lord, happen in our life, Lord. In Jesus' name we pray. Muli ako po si Pia Fernandez na nagsasabing ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin. Mapagpalang araw po sa atin.